Welcome sa Cluster Recap. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang pelikulang The Maze Runner. Simulan na natin ang kwento. Sa isang lugar, may isang teenager na lalaki ang nagising sa loob ng isang underground elevator na walang matandaan sa kanyang pagkatao. Binati siya ng mga kabataang lalaki sa isang malaking lugar na tinatawag na glade na napapalibutan ng mga higanting pader na bato. Ang gladers ay nakabuo ng isang panimulang lipunan at ang bawat isa ay may mga espesyal na gawain. At nalaman ng batang lalaki na ang isang malawak na maze ay nakapalibot sa kanila at ang tanging palabas ay suungin ang mga daan na may kaakibat na panganib. Tuwing umaga, ang mga itinalagang runner ay naghahanap sa maze para isa-isang daan palabas sa maze at bumabalik bago sumapit ang gabi. Dahil sa gabi, nagsasara ang mga gate. Pagkatapos ng isang kompetensya at pakikipaglaban kay Gali, biglang naalala ng batang lalaki ang kanyang pangalan. At ang kanyang pangalan ay Thomas. Kinabukasan, habang naghahanap si Thomas ng fertilizer para sa mga pananim, biglang inatake siya ni Ben, isang runner na natusok ng Griever. Ang Griever ay isa sa mga biomechanical na nilalang na gumagala sa maze sa gabi. Dahil sa nangyari, nagsagawa ang grupo ng isang hakbang para parusahan si Ben. Pinagtulungan si Ben at itinulak papasok sa maze at iniwan upang mamatay bilang isang direktang resulta ng kanyang mga aksyon. Kinaumagahan, nagsagawa sila Albi at Minho ng isang hakbang para sundan ang mga pinuntahan ni Ben sa loob ng maze. Kinahapunan, dumating si Minho habang kinakaladkad niya si Albi na natusok ng Griever. Biglang tumakbo si Thomas papasok sa maze para tumulong sa kanila. Ang tatlo ay nakulong sa loob. Habang sila ay nasa loob, may isang Griever na dumating at nagpahabol si Thomas sa Griever sa isang papapakipot na daan na naging sanhi ng pagkadurog nito. At nakaligtas ang tatlo ng gabi ngayon at nakabalik sila kinaumagahan. Kinabukasan, may isang batang babae ang dumating sa elevator na may dalang sulat na nagsasabing siya ang huling papasok sa glade. At nakilala si Thomas ngunit hindi niya ito maalala. Sila Thomas ay pumasok sa maze para hanapin ang bangkay ng Griever at alisin ang isang beep na mechanical device mula sa loob nito. Sinabi ni Gali na nalagay sa alanganin ni Thomas ang marupok na kapayapaan sa pagitan ng mga glider at mga griever at nais siyang maparusahan ni Gali. Gayunpaman si Newt, ang pangalawang in command ng grupo, hindi sumang-ayon sa nais ni Gali. Sa halip ay itinalaga si Thomas bilang isang runner. Samantala, ipinakita ni Minho kay Thomas ang isang hand-constructed na modelo ng maze na batay sa mga nakaraang paggagalugad. Ang mga pader ay may mga bilang ng section ng maze at bumubukas at sumasara sa isang regular na pagkakasunod-sunod. At napagtanto ni Thomas, ang aparato ay tumutugma sa isang section ng maze. Samantala, ang batang babae na si Teresa ay may dalang dalawang syringe na hindi kilalang substance. Ginamit ito kay Albi at gumaling siya mula sa Griever sting. Sina Minho at Thomas ay bumalik sa maze gamit ang device at para tumuklas ng posibleng labasan. Maraming mga bitag ang nadaanan nila, kaya napilitan bumalik sila Thomas at Minho. Nang gabing iyon, hindi nagsasara ang gate ng maze at nagbubukas ang iba pang mga gate na nagpapahintulot sa mga griever na makapasok. Dahil doon, napatay sina Albi, Zart, Clint at iba pang mga glider at sinisisi ni Gali si Thomas sa mga pangyayari. Dahil sa walang maalala si Thomas, sinaksak niya ang kanyang sarili ng isang pinutol na griever stinger. Sa pagtatangkang buhayin ang kanyang memorya bago siya ma-inject ng huling antivenom. Nawalan ng malay si Thomas at paggising niya, naalala niyang nagtatrabaho sila ni Teresa para sa isang organisasyon na lumikha ng maze. Ito ay WCKD at ang mga lalaki ang naging paksa ng pagsubok para sa isang eksperimento. Pinag-utos ni Gali na igapos sila Teresa at Thomas na nagnanais na isakripisyo sa mga griever upang maibalik ang kanilang kapayapaan sa lugar. Gayunpaman, pinalaya sila ng ilang glider at pumasok sila sa maze. Hinikayat ni Thomas si Gali ngunit tumanggi si Gali at iba pa. Habang sinusubukan nilang i-access ang isang posibleng exit, si Jeff at iba pang glider ay napatay ng mga griever. Kinalaunan, natagpuan nila ang isang pasilyo at pumasok sila sa isang laboratorio. At pagdating nila doon, nagkalat ang mga bangkay ng mga empleyado at scientist. Sa isang record ng video, ipinaliwanag ni Ava Page, isang opisyal ng WCKD, na ang planeta ay nawasak ng isang napakalaking solar flare.
na sinundan ng isang pandemya na nagdulot ng isang nakamamatay na virus na kilalang bilang flare. Nalaman ng grupo sa video na sila ay bahagi ng isang eksperimento na ang layunin ay bumuo ng isang lunas. Pagkatapos maipaliwanag ni Paige, nagpakamatay siya gamit ang baril. Biglang dumating si Gally na natusok ng Griever. Iginit niya na hindi sila makakalaya at tinutukan ng baril si Thomas. Samantala, tinutukan naman ni Minho ng sibat si Gally, ngunit napatay naman ni Gally si Chuck. Habang si Thomas ay nagdadalamhati kay Chuck, biglang dumating ang mga nakamaskara na armadong lalaki at dinala ang grupo sa isang helicopter. Lumipad ito sa isang malawak na disyerto at nadaanan ng isang wasak na lungsod. Nagtatapos ang pelikula nang magkita-kita ang mga di umano'y patay na scientist sa isang silid. Sinabi ni Paige na ang eksperimento ay naging matagumpay at ang mga nakaligtas ay papasok na ngayon sa susunod na yugto. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.